Guys, meron tayo ditong ayusin. Isang maliit na power bank. Ang pangalan nito ay Casarte. So, hindi na ito gumagana, kaya susubukan nating paganahin. So, open muna natin itong power bank para makita natin kung anong laman ng power bank na ito. Okay? So, buksan na natin. And guys, nabuksan na natin itong power bank na ito. So, tatlong pa lang battery naman ito. Dalawang violet at saka isang blue. Pero itong blue napansin ko, wala siyang connection. So, lumalabas itong blue na to ay pampabigat lang. Okay? So, mabigat din to. So, pampabigat lang itong kulay blue. So, aalisan natin muna to. Yan, blue. So, itong dalawang violet, ang connection nito ay naputol ko itong isa eh. Yan, ganyan yan. So, yung dalawang negative na polarity magka-connect. At ganun din yung positive na polarity ay magka-connect sila. So, ibig sabihin, ang connection ng dalawang battery nito ay parallel connection. So, ano bang ibig sabihin ng parallel connection? Pag sinabing parallel connection, kung anong voltahe o anong voltage ng bawat cell o bawat battery, kahit ilang dami yan, pag parallel connection, ganun pa rin ang voltage. Pero, yung kanilang current o yung amperahe nila, pag sinabing parallel connection, nadadagdagan. So, for example, ito, kung anong current ito, dalawa sila, times 2 natin. So, dodrawing ko para maintindihan po ninyo. Okay? So, ito po yung explanation pagdating po sa mga series and parallel connection. Lalo na pag mga battery. Okay? So, ang connection niyan ay ganito. So, dalawang battery. Yan. Positive and negative. Positive and negative. So, dalawang battery. Ngayon, pinagdikit sila. So, lumalabas, ito ay positive pa rin. Yung dalawa sa baba, negative, pinagdikit. So, automatic, ang kanilang voltage ay negative. Okay, negative voltage. So, negative voltage yung sa baba, at sa taas naman ay positive voltage. So, ang voltahe niyan, usually, pag nabibili natin sila ay 3.6 volts bawat isa. 3.6 volts. 3.6 volts. Yan. Usually, yan ang nabibili natin. Pero pag sila ay na-charge na, minsan umaabot ng 4 volts o 4.5 volts. So, depende yan kung matagal nating i-charge. So, ang kanilang current, okay, ang kanilang amperahe ay naglalaro sa bawat isang cell ay 2.5 amperes to 3.5 amperahe. So, doon naglalaro yan. 2.5 H to 3.5 amperahe. Yan. So, yung kanyang amperahe. So, dahil sila ay parallel connection, kagaya ng sabi ko kanina, yung voltahe nila dito ay dahil parallel siya, same pa rin ang lalabas na voltahe dito. 3.6 pa rin volts. Okay? Pero yung kanilang current, dahil sila ay parallel connection, ita-times 2 natin. So, doon na lang tayo sa gitna. Dahil ang current nito, o amperahe nito ay 2.5. Doon na tayo sa 3. Gawin natin. So, 3 plus 3 equals 6. So, ang kanilang voltahe ay 3.5 volts at ang current nila ay 6 amperes. So, yan po ang output nitong dalawang battery na to na ginawang parallel. Okay? So, 3.6 volts, 6 amperes. Yan. So, ilang watts kaya itong power bank na ito? Yan ang tanong, no? So, para ma-compute natin yung wattage, ang wattage po ay ginagamit natin, sasabihin natin power. Okay? Equals current. Ang symbol po ng current ay letter I. So, times V.
Pag sinabing V, voltage po yan. So, P equals 6 times 3.6 volts. Okay? Ampere. So, power equals, yan ang sagot. So, complete natin. So, lumalabas po yan, kanyang current ay 21.6. 21.6 at pwede nating i-round up para mas mabilis nating makuha. So, power equals 22 watts. So, watts na po ayan. No? Watts na po yung ating unit. So, watts na siya. So, ayan po ang pagkuha ng wattage. So, nakita natin, power equals I, which is the current, and times V is the voltage. So, sub natin yung mga available na figure natin. So, P equals 6 amperes times 3.6 volts equals 21.6 wattage. I-round up natin, naging 22 watts. So, ito pala ang power bank natin ay 22 watts. Okay? So, ayos naman pala ito. Malakas din pala ito. Pero dito sa indication niya, nakalagay dito, capacity 3.7 volts, 1,000 milliampere. So, hindi niya sinagad-sagad. No? Pero output niya ay 5 volts, 1 ampere, and output ay 5 to 1 ampere. So, ayan po. So, medyo binaba niya yung kanyang pag-compute dito. Okay? Ayan. So, ito po yung katotohanan. 22 watts itong ating pinag-uusapan. So, ano kaya ang problema? Bakit kaya hindi ito gumagana? Yan ang tanong sa mga magtatanong. So, dito nga guys, makikita natin sa dalawang battery na to. Dahil ang battery nga na ito ay meron siyang 3.6 volts. Okay? So, meron tong converter dito. Yan. May mga IC yan. So, kino-convert niya yan into 5 volts. Para pag tayo po ay nag-charge, sinagay natin dito, magiging 5 volts na siya. So, pwede na tayong mag-charge ng ating mga cellphone or gadget. Yan. So, ito yung positive at ito yung negative. So, yan po yung connection. Ngayon, titignan natin bakit nga ba hindi ito umiilaw o bakit nga ba hindi gumagana. So, gagamitan natin siya ng tester para malaman natin kung bakit nga ba. Okay? So, gamit tayo ng tester para masukat natin itong ating mga battery. So, yun po ang ating uunahin. I-check ang battery kung buo pa ba ang mga battery na ito. Okay? So, sa pagtetest ng battery, meron kayong tester. Lalagay lang po sa 10 volts muna. Dahil sabi ko nga, ang isang battery ay sumusukat ng 3.6. Pero pag siya full charge, pwede siyang umabot ng 4 volts. So, kaya para safe, tayo sa 10 volts. Okay? So, sukatin muna natin itong kulay blue kung may voltahe ba ito. So, wala. Okay? So, wala. Bakit natin yung ating meter ay hindi gumagalaw. So, wala pala itong voltahe itong kulay blue. Ngayon, check naman natin itong dalawang battery na ito kung buo ito. Okay? So, subukan natin itong isa. So, yan. Meron siyang voltahe. So, testing natin maigi. Okay, nawawala-wala ang kanyang voltahe. So, siguro yung connection natin. So, yan. Sukatin natin. Nalagdag. Baba na nga lang natin para hindi tayo mahirapan. Yan. So, focus na natin para makita nyo paano sinusukat. Yan. Wala. Wala dito. Yan. So, may voltahe pa itong isa. Itong isa ay umaabot ng
2.4. Yung isa naman ay 2.4 din. So, lumalabas dito, mababa na yung voltage niya. Kaya nangyayari, hindi siya makapag-charge ng mga cellphone or gadget. So, gagawin dito, maganda dito, gagawin natin, papalitan natin ng battery. So, yun lang po magiging solusyon natin. Papalitan po ng dalawang battery. Ang halaga ng battery, may makukuha tayo sa Shopee, mga 50 pesos. So, gagastos tayo ng mga 100 pesos para mabuo natin itong power bank na ito. So, for the meantime, yan muna ang ating video. Dahil wala naman tayong extra na battery. Bibili pa tayo sa Shopee. So, kung kayo ay gumagawa, pwede naman kayong bumili sa Shopee. Halagang 50 pesos, may 100, depende po sa brand. So, ayan, nakita natin ang laman ng power bank. Dalawang battery buo at isang battery blue na pampabigat, hindi ito ginagamit. At mga booster, voltage booster para maging 5 volts siya. Yan. So, ayan guys, hanggang dyan na lang ang ating video. So, hanggang sa muli, tayo po ay antabay lang sa mga video natin, sa mga ating mga tinuturo para tayo ay matuto. So, bago naman tayo malis, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button and also the bell button para naman malaman nyo kung ano ang aking mga video at updated kayo kung meron akong mga bagong video. Okay, thank you and ingat-ingat sa pagbaklas. Baka kayo makuryente ha.